Welcome back mga kaibigan, napakabilis na balita natin. Australia lock-in na sa Gilas, naglabas na sila ng pangmalakasan na Final 12, kalahati ng roster may NBA experience na nagustuhan naman talaga ng Australian fans. Medyo malakas daw ito para sa qualifiers at pag-usapan din natin kung ano nga ba ang rumors ngayon kay Kai Sotto doon sa Japan. Una sa lahat mga kaibigan, isang buwan na lang po ang laban ng Gilas dito sa Australia. 35 days na lang bagong World Cup qualifiers kung saan nga po naglabasan na din talaga ng mga player pool ang iba't ibang bansa. Pero ang matindi po, itong makakalaban natin na Australia, hindi lang player pool ang nilabas nila. Eto, mismong Final 12 na agad nilabas nila kanina. At grabe po yung lineup nila sa hindi nakakakilala sa mga players na ito. Eto, bigyan ko po kayo ng isang mabilis. Armstrong, 24, 6'4", ex-NBA player. Mga kaibigan, yung pangalawa, Banan, 25, 6'10", NBL. Cotton, bagong player nila, 6 times MVP ng NBL at training pala to, MVP, tinaguri ang GOAT ng NBL. So magaling talaga yan. At ex-NBA pa yan ha. Condon, 7'1" with shoes, 21 pa lang yan, NCAA champion. Si Creek, kilala nyo naman to, naglaro po ito last window, 34 na siya, NBL player pero ex-NBA player. Glover, 27, 6'4", NBL champion. Henschel, 21 pa lang, 6'5", NBL. McVay, nakalaban na ito ng Gilas, ex-NBA player, grabe shooting nito. NBL champion pa yan, may MVP pa. Elijah Pepper, eto yung yumare sa Gilas last window, 6'4", 25 pa lang. Pinder, 6'11", 2 times NBL most improved player. Huli naglaro sa B-League, may NBA experience. At etong isa pa, si Tyrese Proctor, NBA player to, nasa Cubs ngayon, 6'4", 22 years old. Yung huli, si Suaka Lobuluk, 6'6", mga kaibigan, 24 pa lang. 4 times NBL champion pala yan ha. Mas malakas po ito kaysa sa nakalaban natin itong nakaraang window. Kalahati ba naman ng roster na ito mga kaibigan ay may NBA experience. Ang mabigat pa nito, sa kanila po ang venue. Ang reactions dito nga ng mga Australian fans sa page ng Boomers ay talagang puro maganda. Tingin nila medyo malakas ang lineup na ito para sa qualifiers. May Australian pa na nag-comment mga kaibigan, this team will destroy Guam and the Philippines. And honestly para sa akin mga kaibigan kung hindi makakalaro ang ating si Kai Sotto, malamang talo tayo dito. Masaklap, baka tambak pa. Lakas ng lineup nila, sa kanila pang venue. Pero bilog ang bola, sana makasulot tayo. So ngayon, pag-usapan na po natin si Kai Sotto. Wala po tayong masagap ngayon na balita dito sa Pilipinas, kaya naman sa Japan ako sumagap. Ang rumors kay Kai doon mga kaibigan, base po sa mga post at usapan ng mga Japanese fans ay eto, sa team pa rin po na rumors na sa kanya last month pa, yung sa Kyoto Hanaris. Diba no, nakaraang buwan po may rumors kay Kai dito nga sa Kyoto Hanaris. Ito po mga kaibigan, post lang ito ng mga Japanese kahapon, puro usapan nila mga kaibigan ay yung rumors nga dito pa din. Sa ngayon, kay Kai dito sa Kyoto Hanaris. Pero tandaan natin, rumors pa lang yan mga kaibigan, maraming options si Kai kasi madami siyang offers sa Japan, given na yan. At possible, may NCAA at Summer League pa yan. Pero at least, may idea tayo ngayon sa team na naliling kay Kai sa pambato natin doon sa Japan. Maggilas ka man Kai o mag Summer League o balik Japan, kahit saan pa yan mga kaibigan, susuportahan natin siya.